Kaya hindi po ano 'yan. At tapos eto may nakita ko, concert. Hindi ko alam kung totoo 'to, Ngayon pagdududahan mo na lahat, eh. Hindi ko alam kung nanggagalit lang 'to o totoo 'to. Bagong Pilipinas Pasasalamat Concert, Benguet State University, Oval. O yung mga taga Baguio, pakitignan nga po 'to kung totoo 'to na merong sa April 21, Sunday 5 p.m. free admission with raffle items. Special guest Bamboo, Darren Espanto, etc. etc. Papa-concert. Alam ko na yan, pag maraming dumalo dyan, no? Libre. Papa-concert, nariyan si Bamboo tsaka si Darren Espanto. Hindi ko kilala si Darren Espanto, mukhang sikat yan. Asensya na, hindi ko alam. Pero si Bamboo, kilala ko yan. Alam ko na mangyari niyan, eh. Pag marami nanood ng concert niyan, kita nyo, mas maraming umatin ng pro BBM na rally kaysa sa Maisog. Utot nyo. Concert yan, eh. Yun, rally, wala. Wala nga kending-kending dun ngayon. Okay na rin yung wala yung kending-kending. Mahaba po, pampahaba, pampatagal ng rally yun. Eh, ang gusto naman talaga ng taong pakinggan sila Duterte, di ba? Pasasalamat. Bakit po magpapasalamat? Ano ba may tagal na nanalo? 2 taon na nagpapasalamat pa rin. Antindi talaga eh, no? Kaya Pantera. Darren Espanto. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong pa-concert. Pwede na po kayong komento, pwede po kayong magtanong at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Boss Bans, nakahabol sila, drugs, 13 billion. Ano masasabi mo? Ito nga po topic natin, eh. Hindi ko na po ulitin. Kayo na lang umulit. Boss, tanong po. Yan ang mga gusto ko. Tanong kagad. Bakit walang nahuhuli na smugglers at mga drug lords? Tanong nyo po sa kanila. At least dito sa kay Duterte, may mga natitigok, di ba? Nyo, admin, sino niloloko nyo? Nagpasalamat si BBM dahil di pa siya na papatalsik sa pwesto. Wala namang nanlaban. Kaya po wala namatay. Kung alam na nila, ina-announce eh. Dahil sinasabi ni Pangulong Marcos, iba na ngayon. Ang approach natin ay walang mamamatay. Pagka kayo naman, hindi pala tayo papatay. Hindi, sumuko na lang tayo. Pag nahuli tayo, suko, bahala na si boss tumubos sa atin. Pagka sa mga gustong tulungan. Boss Marlon, nagpakape. May nagpakape ba? Balikan lang natin Nang, thank you very much sa 50 Hong Kong dollars. Maraming salamat, Nang. Sino pa? Sino pa nagpakape? Ay, hindi yan. Paano ba yung makikita yun? Mag-comment nga po kayo kung sino yung nagpakape. Baka hindi pa natin na yun Hindi yan maintindihan ng mga trolls. Probably si BBM din. Secondary level yung si BBM. Paano namatay kung walang mahuhuli? Bakit hindi demanda si Lagdameo para kasuhan na yan? Hindi demanda? Ano po yung demanda nyo? Pag iburol ka ba dong dakhan kita ng kape? Huwag yung panalangin. Marami pa akong Yun kagad na isip mo sa pakape. Burol. Indinalayan lang kayo mga trolls.
Mas magandang mapatay na ang mga pusher para din na maulit kaysa buhay at bumalik sa illegal na gawain. Tayo, boss, si Sir Badong, we don't eat a fish firstborn meat to be slaughtered. Hindi ko po nakuha. Pasensya na po kayo. Siguro tradisyon yan. Bulag-bulagan lang kayo mga trolls kasi bayad kayo. Huwag nyo kaming isama sa katangahan nyo. Walang value yung mga nahuli. Parang natatawa ko nung nakahuli sila ng drugs na ganun karami tapos nandun si BBM. Karamihan ng mga comment, iba iniisip. Biglang kala ko pero biro, akala ko po nasa US pa siya. Mas malapit na sigurong magsona si Bangag. Yan siguro may pagmamalaki. Correct? Pwede, no? Danner Kruger effect ay nakaakmayan kay PBBM ngayon. Boss Buds, halos lahat na world leader at regional leader nagpupunta sa China para sa investment. Naroon yung Germany, Vietnam, US next month si Putin. Bakit si BBM hirap makipag-usap sa China? Ayaw ba niya ng diplomacy? Tanong niyo po sa kanya. Ako po nahihiwagaan kasi before election, sinasabi niya po yan eh. Itutuloy niya yung pakikipagkaibigan sa China eh. At in fact, inuulit niya yung friends to enemies to none, di ba? Itutuloy niya yung friends to enemies to none. Nagtataka talaga ako bakit nagbago. Pinagmamalaki niya noon pero bakit diramdam ng mga nasa baba or tayong mga ordinaryong tao? Yun po yung pagkakaiba, no? May mga parinig pa siya kanina na hindi po pwedeng biglaan, matagalan daw, aalamin kung saan galing. Kaya alam niyo yung alam niyo na yung pinatutungkulan na hindi daw madadaan sa biglaan. Sa tingin na nakakarami, kahit po nung panahon ni Duterte, may mga survey naman. Marami talagang aprobado yan. Nga, pwede naman po kayo, nagtataka po ako ngayon, bakit wala po nagpapasurvey ngayon tungkol dyan, no? Talaga bang ayaw ng mga tao yung war on drugs ni Pangulong Duterte? Yun po ang pinaka-popular na isa po sa mga pinaka-popular na proyekto ni Pangulong Duterte yun. Doon po siya sumikat eh. So far, blank page, wala pa akong nabalita na lumaban dahil nahuli sa shipment. Correct. Jojo, galit na galit. Hi ka no. Boss Buzz, ganda nung observation mo na bakit may drugs pero walang nahuling tao. Something is fishy. Hindi ko naman sinabing wala nahuli. Wala silang pinapakita na huli. Ang sinasabi ko, wala nahuhuli pa rin na drug lords. 620 likes, 1.1 viewers, like na mga tanso. Yan, butterfly. Sa wakas, nakapanood din ng live boss. Yan, Dr. Kula. Hans Karan, well and good. Ganito ang eksena ni Rarat-rat ng mga barilang kapulisan, paano nila huhulihin. Sariling supply ng mga bangard na mag-asawang anaconda. Malaki at maliit na involved sa droga, mass participation yan. Kapag tigok na mga pushers, wala nang bibili kasi wala nang tumutulak. Yun nga po eh, ang lalaki po na nahuhuli ngayon. Hindi po ba kayo nagtataka bakit ang lalaki? Ibig sabihin, balik na talaga yung, di ba? Tama yung sinasabi ng mga nasa baba na balikan na. Naglakad kasi mga mag-isa yung drugs, nagbiyaheng mag-isa, di kailangan ng tao. Boss, parang SB versus Casimiro lang, may kanya-kanyang pinaglalaban. Ang layo naman, hindi po katapat ni Casimiro si SB. Si Casimiro po world champion. Huwag niyo pong ibaba yung level ni Casimiro. Inaaway po siya ni SB pero hindi po sila parang alimbawa ako, awayin ko si Pacman, Badong versus Pacquiao, pwede ba yun? Hindi po ganun yun. Ang layo-layo po.
Dami supply droga, 2 tons, limasing ko na. Parang ano, parang pwede nyo ba kaming pagtapatin ninyo? Malayo, di ba? Pinatulan natin yung mga... Meron pa nagtatangka. Ito basang-basa talaga itong mga to, no? Hindi po ako nagalit. Hindi po ako nagalit na pag tinatanong ako na pagka... Paliwanag ko lang kanina, inignore ko lang. Lulu, thank you very much sa $4 na pangkape. May nagtangka na, no? Akala siguro nila, yung tanong na nagpunta ka ba sa rally, doon ako nagagalit. Hindi po. Nagagalit ako doon sa particular na tao kasi araw-araw niyang tinatanong sa akin. Merong ibang pangalan na yun ang tinanong. Alam ko na yun eh. Kasi tinatandaan po nila yan eh. Pag tinanong mo kay Badong, magagalit yan. Hindi ako nagalit, no? Anak ng tinapay. Ang tingin nyo sa akin, katulad nyo. Hindi naman ako katulad nyo na paulit-ulit eh. Mahirap po ako madalawahan. Dr. Kula. Boss, dami pinakikinggan na political vlogger pero ikaw nasa top list ko. Thank you very much sa'yo, Dr. Kula. I-add na kitang moderator sa 125 pesos na pangkape mo. Ayan. Kita nyo, top list ako. Dito na tayo sa bandang pagkatapos ni Dr. Kula. Wala na si Kaloyal Bleng-Blong. Dr. Kula, thank you. Boss, tanong, kung may nakuha na droga ngayon, sino nahuli na drug lord? Ngayon lang ako nakabalita. Wala po. Tanong, Boss Baz, matapang ba talaga sila Gibo, Subiri at Commodore J. Tariela? Malamang po kasi matapang sila magsalita eh. May follow-up pa ba yan? Dapat inisa mo na lang. Magpakape raw kayo, sabi ni Shairi. Doon sa Tagum City Rally, jump pack. Hindi ko po ako talaga, yung alternate reality po nila, akala nila makakalusot pag nagsabi sila, yun na yun. Hindi po eh, may video po eh. Wala po kayong pinapakitang video, pinapakita nyo yung nasa buwan. Nag-drone shot na nasa buwan. Hindi nga namin alam kung same event yun. Di ba? Ito po yung rally po, naka-live po yung mga tao na lahat po na nakakita ng sa live. Ang dami, Boss Buds, ang dami niyan. Iisa yung reaction namin, ang dami. Pagdating sa inyo, hindi kayo nanood ng live? Doon sa Tagum City Rally Jump Pack, dinispatcha mo na si Bleng-Blong Badong? Hindi ko dinispatcha. Sinabihan ko siya, nagtanong siya eh, di ba? Bakit ba, ano bang kinakailangan kong gawin? Palitan mo pangalan mo. Baka nagpalit na ng pangalan yun, hindi lang natin nararamdaman. Napaisip tuloy ako, sino ba naka-imbento kasi ng drugs? Napakagaling nun, pero masamang tao. Di naman, ang droga po eh, di ba? Panggamot yan sa may sakit eh. Yun naman po yun, ang intention talaga niyan, makagamot. Tapos, inano na lang. Napaisip, yan. Kate, ang ganda sana ng reputasyon ni PBBM kung tinahak sana at tinuloy ang nasimulan ni Digong. Bakit mas ginusto niyang kaalitan ng isang Duterte? Kinakailangan, hindi ba obvious na gusto nilang manatili sa power? At si Sara Duterte po ang pinakamalaking threat sa kanila. 'Di ba? Gusto nung, siyempre, Martin muna, tapos Sandro later. Sanay sila sa ganun eh. Sino may-ari ng malaking halaga ganyan na shabu? Wala po tayong alam. Kasi masaya na sila na nakahuli. Pampresko na sila. At saya nga eh. Masaya si PBBM. At least nakikita natin masaya.
Si DILG, hindi ko rin alam kung ano po. Blankong-blanko na po ako sa itsura ni DILG. Hindi ko po alam kung ang hirap basahin eh. Bamboo kasama sa concert ni PBBM para sa pagpapasalamat sa kanya. Di ba 2 years ka nang dyan sa Malacanang? Ngayon ka lang magpapasalamat. Ayun po, poster lang yun ha. May nag-post lang dito sa ano. Ako nga, nagdududa na ako buhat nung na-biktima ako ng ganun. Eh. Kaya lang, syempre, kukote ko lang. Hindi naman, magaling si Badong talaga, di lang sikat. Correct. Naniwala. Yan po yung kulang natin, no? Yan po yung, yan talaga naisip, ano ko kaya pasisikatin ng sarili ko? Kasi maski yung maski, di ba, ang dami nagnanakaw ng video ko. Malamang nagustuhan nila yung laman ng video ko. Pero hindi, ayaw nilang sabihin na ako yun eh. Kasi hindi ako sikat eh. Yung Hunyangong Kaloyal ang pangalan, kakulto kuno pero taga Bangag Bulagers. Meron pa kayang maisog rally sa Luzon? Ito po kasi yan eh, no? Yan po suspension ni Governor ng Cagayan, ng Davao del Norte. Chilling effect po talaga yan sa lahat. Sige, subukan nyo mag-host ng maisog rally. Ayat ito. Kaya talagang dapat sa Supreme Court yan eh. Dapat maanuhan sa Supreme Court yung ganyang kalakaran, no? Kasi wala na mag-held ng rally sa lugar nila. Hindi naman po kasya sa mga People's Park yan. Nakita nyo naman yung People's Park, maliliit lang po yun. Lilitaw lang yan si Bleng Blong, nagpapalit lang na name yun. Tuloy na ba ang maisog sa Bulacan? May constant na ina-update ako. Yun nga, dahil so far ngayon tuloy. Kaya lang wala pang hindi pa alam kung saan. Wala pang petsa. Yun lang po yun. Nagbabaliktaran. Umuo na. Tuloy. Sana ibalik ang yung death penalty kapag si BP Sara na maging Pangulo para sa mga korap at mga adik sa Pilipinas. Huwag na mga adik ay biktima rin yan eh. Kita nyo marami naman nagbagong adik, di ba? Para maubos pa unti-unti malinis ang Pilipinas, maging legal na ang pumatay. Grabe naman to si Oliver, nakakatakot. Miss Butterfly, Miss Honey. Nagpapasalamat na sila kasi magpapaalam na. Yan. Yung shot uwian na, yun tapos na magsalita si Digong. Hindi po. Hindi ako naniniwala na ganun lang kaunti yun. Tsaka may video nga na pinapakita marami. Tapatan na lang nila. Siguro tapatan na lang. Sir Baz, fake news lang daw yung sabi nila na 100K ang umatin sa rally dahil sa Wikipedia ay 30K lang daw ang capacity ng stadium. Ayon sa PNP, 7.5 lang ang umatin. Karamihan members ng KOJC. Alam niyo po, eto na lang hamon ko sa mga nangmamaliit. No? O, ayan, palagay nyo ng 7,500. Sige po, magparali kayo. Pag umabot kayo ng kahit 1,000 lang, hindi nyo naman, wala naman kayong kakayahan na magganyan, magparali ng ganyan. Caitlyn, nanonood ko ilang segundo kay Trix Sevilla. Diretso ako sa comment section, puro anti-Duterte pala tao doon. Boss Buds, yung shabu posible na hiniram kay Mr. Doglord, friend ni PBBM, for propaganda purpose.
no comment po tayo dyan. Kasi po nakita natin na nahuli. In fairness, hindi po natin kukwestiyonin yun, no? Hindi po natin kukwestiyonin yun na totoo po na may nahuli po, no? Ang problema ko lang doon, achievement nyo yan eh. Huwag nyo pong, kung may achievement, yan yung tendency nila eh. Yung merong achievement na napakatagal bago magkaroon ng achievement, bigla nilang kakantsawan yung dating Pangulo. Hindi ko magets kung bakit kinakailangan pa nila yun. Ibig sabihin, magiging legit lang yung inyong achievement. Magiging legit lang yung achievement nyo pag kinantsawan nyo yung, di ba? Kung gamot ang droga, bakit lumalala ang pagkabangag na bangag? Mas lalong lutang. Hindi po yung drugs nga, illegal drugs. Iba naman po kasi, ewan ko kung ano yung meaning ng drugs sa illegal drugs. Mahirap po yan, science po yan. Minsan ikot. Kasi alam ko yung mga dating tinitira ng mga addict na mga cup syrup. O di ba? Cup syrup nga eh. Pag sinobrahan mo, yun, tatamaan ka. Minsan kuta ng mga bangag yun. Posible kaya mag-rally maisog sa Bulacan. Yan nga po matagal na. Nauna po sa Tagum pa yan eh. Yung pag-schedule sa Bulacan, alam natin na nauna pa yan sa Tagum. Talagang ganun eh. Medyo, yun nga, baka yan yung chilling effect na tinatawag. Pakitang tao lang yung nahuli nila. Yan. Masaya si BBM kasi may stock na. In fairness po, hindi naman po yung binibintang sa kanya Shabu kasi iba po yung magiging mo pag Shabu talaga eh. Kuya, mahirap war on drugs ngayon kasi kapag nakahuli, pulis, sinasabi ng addict, unahan si Pres. Game over. Wala nang Sandro later, Sir Buds, never again. Wala na. Alas na po nila to. Placido, saan ka na po? Tuloy na ba maisog sa Bulacan? Hindi po mapasok si Placido. Favorite na prutas ni BP Inday, mangga. Gamit. Natural lang na pag may bagong PNP chief, may paregalo ang mga sip-sip na kunwari may achievement agad. Papogi kung baga. Francisca Watson. Hindi po natin iniisip yun, no? Sana, ang iniisip ko po talaga, meron, no? Kaya lang ang namumblema ko, paminsan-minsan nila achievement, kada may achievement, bibira sa Duterte. Hindi ko, pag binira mo naman sila, iyakan ng iyakan. Sasabihin, ba't ba hindi nyo tinatantanan? Ano hindi tinatantanan? Kayo nga hindi tumantan sa mga Duterte. Wala pang ang ginagawa si Sara Duterte, bumibira na kayo. Di ba? Magtapatan tayo. Hindi yata matuloy maisog rally sa Bulacan kasi hindi binigyan ng permit. Maraming mayors, binawalan daw ng mga bigay ng permit sa maisog rally. Parang silent martial law yung buong bansa natin. Takot sila na magpasarbe ngayon kasi malalaman nila. Kaya nga po, yung tao po ngayon, akala nyo naman propaganda kayo ng propaganda sa Twitter, sa iba. Yung mga tao po, ang propaganda nila, yung bilihin. Lahat po ngayon na makakausap nyo, pera nila yung mga diehard talaga. Kung walang drug lords na nahuli, wala yan para papogi sa kanila. Pero dissatisfied ang tao dahil walang nahuli. Tsaka iba po yung satisfaction natin noon kasi hindi naman po drug lord yung tao kasi noon, kaya bumilib sila kay Duterte. Hindi po kasi yung drug lord, yung mismong araw-araw nila nakikitang mga peste sa daan. Yung kung tagalooban ka, yung mga nakatambay sa dadaanan mo. Yun po yung mga nawala. Yung kaya tumahimik eh. Tanong Boss Buds, yan. Sa wakas may mga nagtanong. Magkawig si DILG at si Mayor Sanchez noon.
Talaga ba? Bigla ako napaisip, Miss Sunny, tanong Boss Buds, bakit pag kumakain ako ng mangga, ngumingiwi ang aking panga? Kasi manggang hilaw ang kinakain mo, Miss Sunny. Pero kung nagpakita ka sa Davao nung naroon ako, wala sanang pagngiwi ang yun. Si Miss Sunny nagtago to nung sa Davao eh. Naniwala kasi siya na mangkanor ako eh. Takot ka ba, Miss Sunny? Maniniwala dyan sa mga... Badong sikat ka sa mga hayok na bangard. Unahin na nila ang press. Yan. Gregorio, talaga ba alam na this? Hindi ka mapangiwi, manggad ng Davao. Sa kalagitnaan ng drug war ni Duterte, halos walang mahuling droga. Una, dahil patay na karamihan po siya at drug lords. Ikalawa, nahuli ng mga laboratorio ng droga. Ayan pa pala, di ba? Naalala nyo nung panahon ni Pinoy, dito na po niluluto yan. Di ba? Dito na sa Pilipinas niluluto. Kaya ang laki po talaga ng bagay ng war on drugs ni Duterte. Reject na pala yung mga pulburon para masabi lang na may nahulihan. Sa kalagitnaan ng drug war ni Duterte, halos walang mahuling droga. Nabasa na natin yan. Pakala lang nila yan, yung drugs na yan, matagal na sa kanila yan. Pinalabas lang nila na may nahu. Huwag naman tayong ganun. Baka naman talaga totoo naman yan. Si Ryan, good day watching from Mati City. Ana Galvez. Baka napangiwi ako pag kumakain ako ng tahong. Sir Buzz, invite kita ng lunch next time kung pumunta ka ulit sa Davao. Corazon Austereo. Wala pong problema. Basta sa Davao, wala po akong problema dyan. Mas komportable ba kayo sa survey 2828 President Rafi Tulfo versus Grace po? Di ako sang-ayon dyan sa survey. Hindi kita naintindihan, Warren Espiritu. Bakit versus BP Grace po? Si Grace po? Asan si BP Sara? Sobrang hippie si PBBM ang program ni FPRRD War on Drugs kay PBBM Peace Not War with Drugs. Mas komporta. Dapat ipakita ng PDEA pag sinunog na ang shabu. Correct. Walang namatay kaya pala dumami ang addict dito sa lugar namin. Harapan ng pag-abutan ng shabu. Ngayon wala nang hiya. Wala kasi yung pronouncement po siya. Hindi sila sagot yung mga barangay captain. Siyempre, magkakilala rin nila yung mga small time na tulak. Hindi siya buong preferred drug ni BBM, coke is it. Yung pangmayaman Di umano. Yan yung binibintang nila Maharlika at ni Pangulong Duterte. Boss Bas, pinamahagi po ba yung mga nakuha noon sa smugglers? Yung mga na kuha na droga may kapalit na si Dilima sa drug, si President. Sila ang pumalit sa dealer ng droga. Makati, likod ni Boss Buds. Makati. Oo Tinutubuan ako ng kung ano. Wala na tayong magagawa dyan kay BBM. Si BP Sara na lang talagang pag-asa natin sa 2028. Hindi nila naunawaan yung maisog. Kala nyo patalsikin si BBM. Marami ng lugar na napupunta. 4 months cocaine kasi yan shabu. Di ba Sir Badong yung nahuli nila ngayon sa shabu, sa kanila din galing yan. Hindi po ako naniniwala dyan. Give them benefit of the doubt. No?
Sinunog nila sa kasusop-sop yung shabu. Alam niyo po, katulad niyan. Ganun po ano no, ganun na po yung kumbaga ako naniniwala naman ako, no? Naniniwala naman ako na may nahuli pero sa comment section lang, no? Ang dami sa inyo hindi naniniwala, no? Talagang iba na yung pagtingin sa gobyerno. Iba yung pagtingin natin, no? Talagang hindi ka katiwa-tiwala, no? Magpakape kayo pa. Wala nagpapa. Next may isog rally sa Cagayan, Isabela, dapat kasi kakampi na natin ang gobernador doon. Safety na safety mga di umano mo, Boss Bad. Siyempre, alam mo yung mga yan, naggagano yan, biktima ako ng mga ano eh, mga pagkakat nila na ano. Kaya lang, wala kaming kapanapanalo sa mga pag pinatulan mo, sisikat. Di ba? Pag hindi po mo pinatulan, kaya wag ko nilang patulan. Kasi bago mo silang mapatulan, pupuwersahin mo sariling panoorin kung anong ginawa nilang kalokohan sa'yo. Ignore na lang, ignore. Di wala akong problema. Walang namatay, bakit? Alam na, bangag ang Pangulo. Pinunong bangag, naka-PI lang, higher. Boss Bad, sa laki ng nahuli na droga, tsak milyon na naman ang maging addict pag na-recycle yan. Grabe, no? Grabe yung kawalan ng tiwala natin sa gobyerno, no? Sa mga comment section nyo, wala naniniwala. Lahat ng doubt, kuya, binibigay ka na sa bangag admin. Puro nga ako doubt sa kanila. Hindi lang drugs ang bumalik sa amin, pati nakawan. Alam, yun po yun eh. Yan pong mahalata nyo po yan. Kakibat po siya ng ibang mga krimen. Di po ba? Diyan po nagsisimula. Kaya yung war on drugs actually, hindi lang po war on drugs yung droga lang partikular. Bumababa rin po yung krimen. Habang nagsasagawa ka ng war on drugs, damay-damay po yung krimen. Hindi naman po madidinay na statistics yan. Bumaba po talaga yung krimen ng panahon ni Duterte. Kasi una, wala na yung mga kinakailangan ng pera para magnanakaw, di ba? Wala na rin magte-trip lang. Wala na yung mga bangag na, putang sa demonyo yun ah. Di ba may mga ganun? Yung mga napagkamalang demonyo kaya sinaksak. Napagkamalang arami na yung matanda kaya tinira sa tulay. Kung si bangag ang mahuli, maniniwala na kami. Connect na yung bangag na bitin sa batak, nagnakaw na taragis. Kasi kung wala kang pantustos mahal Wala ka naman trabaho. Tanong, may nabalita na ba na nahuling 1 tonelada dati kung nasunog? Ano ang resulta sa hearing noon? Hindi ng mga tanong ni Misani ngayon. Parang mga Misani, parang ano ka? Parang tamang abogado ka ngayon. Chilling effects na yung magnanakaw sa illegal drugs. Okay, Orlando. Si Kos, wala pang live. Tanong, Boss Buds, anong masasabi mo? Love you daw, sabi ni Dante Mau at Jarrett Mau. Hindi ko makuha. Nag-I love youan sila o ina-I love you nila ako? Sayang si BBM, abot kami na niyan tagumpay, nagtaksil pa sa Unity sa mga Duterte. Sobrang blunder yung ginawa nila. Alam niyo, nahalata ko yan kagad Di ba? Unity team tayo. Ako pala, marami sa inyo hindi naman nag-unity team. Talagang Duterte lang kayo. Ako nahalata ko kagad yan Yung pagsimula pa lang nung bumabanat na kagad yan mga yan sa Duterte.
Huwag tayo magtiwala kay Sarah. Ganun kagad, banat kagad kay Sarah. Sabi ko, mga putya, mga walang utang na loob tong mga to. Yung mga vlogger, bira kagad yan. Eh, nung binira na ni Tambi si Sarah, ay putya, may drama pa sila eh, no? Involved pa si Charis eh. Na wag nang pag-usapan yung ano. Alam niyo na pasama pa yun eh. Kasi hindi nakasagot si BP Sara, di ba? Gusto siyang tanungin ni ano ni Franz Castro tungkol sa budget. Kaya naman sagutin ni BP Sara. Kaya nga naroon si BP Sara eh. Imagine niyo, hindi tinanong dahil sabi ni Charis eh, wag na. Ay, Charis ni Sandro. Sabi ni Sandro, wag na. Dahil ipapasa na nila yung budget. Sa lahat ng pinasa yung budget. Hay nako. Sino yung pangalan ng mga nahuli, Sir Buds? Baka for showing purpose. Wala pong sinabing mga nahuli. Ang pinapakita lang yung mga shabu. Paano naman kasi tayo magkakaroon? Nasaan na yung binabasa ko? Drama para sabihin, pakita meron siya nagagawa. Ayan. Nasa na hoy, planted daw yan at mga reject yan. Hindi na mabebenta. Sabi ng ahas ni Maharlika. Huwag ganun. Hayaan naman natin sila magkaroon ng achievement. Kaya lang, huwag nilang kakantsawan si Tatay Digong kasi natapos na yung termino eh. Pakape po tayo mga kapatid. Paabutin natin yung kape natin. Recycled lang yan, boss. Wala na si Kibuloy, Sir Buds. Sino palit sa Jesus is Kingdom? Si Duterte. Pakulo na lang nila na may nahuli. Tawang-tawa ko sa Charis. Boss, nagpakape ko. Thank you very much kay Chris Sabante. Meron ka bang pakape? Ngayon? Magtapat ka. Courtesy daw sa office of the VP, sabi ni Charis. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Mamayang gabi po. Alam niyo, nalito ako. Natulog ako eh. Ang akala ko, ang tulog ko, tulog ng gabi. Sabi ko, umaga na. Yung gising ko ngayon, umaga na. Maglalakad nga ako, kako. Inabot na naman ako ng umaga. Sabi ko, masarap po tulog ko. Inabot ako ng umaga. Nawala na. Minsan nadidisorient ako eh. Yung pala pantanghali. Magandang araw sa atin lahat. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye.